Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Tayo na po yung magsisimula para sa araw na pagsamba natin sa ating Panginoon. Wini-welcome ko po pala ang ating mga nanonood sa live. Ayan, sa Laguna, sila Pastora Sai, Brother Joseph, sa Canada, ang ating mga kapatiran doon, sila Sister Marivic and Brother Loy. At sa kila Sister Chit sa Canada din po. Ayan. Welcome po sa umagang ito upang papurihan ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo upang sa panimulang panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God in heaven. Oh Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang itong ipinagkaloob mo. Marami pong salamat muli sa buhay na ito na siyang makapaglingkod sa iyo bilang aming Diyos sa tagapagligtas. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito ay gabayan niyo po ang aming pagtitipon, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ang aming pag-aaral ng inyo pong mga salita. Amin pong namnamin ang lahat ng mangyayari, Lord God, sa service na ito. Aming namnamin na kasama namin ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng dadako sa lugar na ito, upang sambahin ka, upang katagpuin ka. Ang lahat ng uupo sa mga upuan ay lubos mong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat, Ama. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nakakaalam ng aming mga bitbit, O Diyos. Ano man po ito, amin po itong ipinagkakatiwala at itinataas sa iyo. Ang dalangin ko po na maging malaya kami makapagpuri, ano man yung iniisip namin, amin po itong ipinagkakaloob sa iyo, maging malaya, maging maayos, magkaroon ng kapayapaan, ang aming puso't isipan sa aming pagdalo sa umagang ito. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat sa pagtitipon na sama-samang magpupuri sa iisang Diyos, sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papurit parangal, Ama. Pagpapala mo ay sumaamin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. You know it is tangible in this place. Lord, you're doing something great, awakening supernatural faith.
manifest himself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Waking supernatural faith. Give glory, tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. And if you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you click him, he will manifest himself. And if you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. And if you seek him, he will manifest himself. And if you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. And if you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha
will manifest himself, will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself, will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim,
We give you praise. We give you glory, Lord Jesus. Yes, Lord. Once again, Lord, we are here. We are here to ready to feel your holy presence. Lord, in your word you said, in your word they have healing. In your word they have power. In your word they have victory. Because your Holy Spirit is one of us right now, God. Lord, we are here to declare your glory. We are here, Lord, to manifest how good you are. That's why, Lord, here we are, Lord. Narito kami, Panginoon. We open our heart, we open our mind, and ready to receive your Holy Spirit. Lord, we know you are here already. We want to overflow your Holy Spirit in this place. Let your Holy Spirit continue talking in our heart. Let your Holy Spirit continue manifest in this place, God. Hallelujah. Oh, let's open our mouth. Let's worship the Lord. Let's praise the Lord. Let's open our mouth and say, Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Sigaw mo, kapatid, dahil ang Panginoon ay naririto ngayon sa oras na ito. And we want you, Lord, we want you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh, rabababababa. Oh, rababababa. Oh, rabababababa. Oh, digamos socorrer de Dios. Hallelujah. Oh, thank you for Holy Spirit, Jesus. Thank you, Lord. Your promise, Lord, in your word. Hindi mo kami, Panginoon, iiwan. Hindi mo kami, Panginoon, pababayaan. That's why, Lord, we are here this morning. Because your power is good. Because you are God alone. Wala ka, Panginoon, katulad, O Diyos. Sige po, let's feel the presence of the Lord. Let's feel the presence of the Lord. And let your heart sing and worship to the Lord this morning. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, your glory. Your glory. Your glory, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. You thank you, Lord. You thank you, Lord.
continues to worship the Lord. Continues to worship the Lord. Continues to worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Patuloy po tayong tumayo at tawitan ang ating Diyos na buhay at kamayan po natin ang bawat isa. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being drowned over everything. You are seated in our place. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change. As your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift my praise and you change the atmosphere. When I talk it now, everybody sing it out. Hallelujah. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
and shout His name over us. Turn it up, inside of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. For He, our God alone. Hallelujah, Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Let's sing once again. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. Just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only one whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began.
you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what 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 you are. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You were God alone. You were God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You are God alone. Oh, you are God alone. You are God alone, Jesus. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. 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 You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne.
in the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. Yes, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami dumudulog sa iyo. At idinedeklara namin, Panginoon, ang 700 souls for John International, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sapagkat, Panginoon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Maraming salamat sapagkat nandyan ka palagi sa aming mga buhay, Lord God. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Sa lahat ng aming laban, Lord God, nandyan ka parati. Dumudulog kami ngayon sa iyong harapan, Panginoon, sa 700 souls, Lord God, sa lugar ng Kabute, Broadway, Phase 4, Panginoon, dito sa Lukban, Lord God, at sa karatig lugar, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng aming maisisharan, Lord God, ng iyong salita sa lugar na ito ay makakilala sa iyo, Panginoon, na ang buong puso, na buong kaluluwa, Panginoon. Kaya, Lord God, patnubayan mo nga po kami, Panginoon, sa aming paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga lugar na ito, Panginoon. Pagbuksan kami ng mga kanilang mga tahanan, Panginoon, upang matanggap ka sa kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God, at mabago ang kanilang mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, sa awa, Panginoon, na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa. Thank you, Jesus. At ganun din po, Lord God, sa aming mga outreaches, Lord God, sa Masinag, sa Kupang, Panginoon, sa STI, sa Padilla, sa Tanay, sa lugar ng Laguna, Panginoon. Patnubayan mo nga po ang aming mga gawain ito. Alam po namin, Lord God, na nandyan ka parati sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. At ganunin po ang aming misyon sa Vietnam, kay Sister Jemima
na sa kasalukuyan nandoon sa ngayon. Ikaw nga po ang magpala sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpapalang kalakasan, Lord God, na nagmumula sa iyo. Pagpapalang espiritual, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At ganun din, Lord God, ang pagpapalang pinansyal na nanggagaling din po sa iyo. Thank you, Lord, sa buhay na aming kapatid nito. At ganun din po ang mga mission namin, Lord God. Ikaw po ang magpatnubay nito, Lord God. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming mga gawain ito. Ano man po, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Ito'y aming gagampanan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord God. We give you glory. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Welcome po natin yung mga katabi natin. Pakitingin po ating mga katabi, pakisabi. Ayan. Ikaw ay welcome sa gawain ng Panginoon. And welcome din po natin yung mga classmates ni Lian, si Christine, at si Yurika. Ayan. Welcome kayo sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin sila. Amen. At ngayon naman po ay dadako tayo sa mensahe ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Samahan niyo po ako. Basahin ang Isaiah chapter 30, verses 15 to 26. Wala. Sige po, basahin po natin. For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength. But you were unwilling, and you said, no, we will flee upon horses. Therefore you shall flee away, and we will ride upon swift steeds. Therefore your pursuer shall be swift. 1,000 shall flee at the breath of one. At the threat of 5 you shall flee, till you are till you are left like a flagstaff on the top of a mountain, like a signal on a hill. Therefore, the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. For a people shall dwell in Zion, in Jerusalem, you shall weep no more. He will surely be gracious to you at the sound of your cry. As soon as he hears it, he answers you. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore, but your eyes shall see your teacher. And your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. When you turn to the right or when you turn to the left, then you will defile your carved idols overlaid with silver and your gold-plated metal images. You will scatter them as unclean things. You will say to them, be gone. And he will give you rain for the seed with which you sow the ground, and bread, the produce of the ground, which will be rich and plenteous. In that day your livestock will graze in large pastures. And the oxen and the donkeys that work the ground will eat seasoned fodder, which has been winnowed with shovel and fork.
And on every lofty mountain and every high hill there will be brooks running with water in the day of the great slaughter, where the towers fall. Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold as the light of 7 days in the day when the Lord binds up the brokenness of his people and heals the wounds inflicted by his blow. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your words. Bless your words, Lord God. Give us understanding. Give us, Lord God, the heart to understand your words. Let us, Lord God, understand your words, and let it be in our hearts and our minds, so that, Lord God, for this week, these words of encouragement, these words, Lord God, of obedience, be in us, Lord God. And wherever we remember these words, let us, Lord God, obey your words in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Makaupo na po tayong lahat. Next po. Ang ating pong pamagat sa umagang ito ay walking in obedience, trusting God's ways above our own. Pagkatiwalaan natin ang Diyos ng higit sa ating mga kakayahan. Yan. Walking in obedience. Ito pa rin yung ating tema, walking in obedience. Tingnan po natin. Introduction po tayo. Historical background. Ang Book of Isaiah ay sinulat ni Prophet Isaiah. At ang historical background po ng chapter 30 ay dumadaan sa matinding pagsubok ang Judah. Sa panahon po na ito, sila ay makikidigma sa Assyrian Empire. Yan. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, ano ba yung pinakamalakas na bansa? Kumbaga ay Amerika. Ang kalaban nila ay Amerika. Sila ay maliit lang na bansa. Maliit lang na bansa ang Judah. At dominant ang military power ng Assyrian Empire. Noong panahon na ito, lahat ng mga bansa sa paligid ng Assyria ay natatakot sa kanya. At instead na lumapit sa Diyos, iba ang ginawa ng leaders ng Judah. Sila ay nakipag-negotiate, nakipagkasundo sa mga taga-Ehipto. Sabi ng Panginoon sa verse 1, "Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me." Nagalit ang Diyos dahil humanap sila ng magiging kakampi nila, pero hindi ang Diyos. Humanap sila ng makakasama nila sa laban, pero hindi ang Diyos ang kanilang pinili. Kaya sabi ng Panginoon, "Woe to you, rebellious children." Number 1, obedience begin with surrender. Kagaya ng binasa natin sa ating verse. Sige po. Ayan, Isaiah 30 verse 15. "In returning and rest you shall be saved. In quietness and trust shall be your strength." Napakaganda ng mensahe ng Diyos. In returning, kung ikaw ay babalik sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kapahingahan, magkakaroon ng kapayapaan, at ikaw ay magkakaroon ng lakas. Yung invitation ng Panginoon, simple lang. Hindi ni Lord inoferan ang Judah ng armies. Hindi niya sila binigyan ng strategies. Ang binigay ng Lord, rest. Napakaganda, hindi ba? Makikipaglaban sila. Mighty armies of Assyrian Empire ang kalaban nila. Pero ito ang offer ng Diyos sa kanila. Next. Ano ba yung ibig sabihin ng returning? Returning is a Hebrew word of repentance. Repentance. Ano ba yung ibig sabihin ng repentance? Hindi ito simpleng paghingi ng tawad sa Diyos. Hindi ito simpleng pagsisisi. Hindi ito simpleng na guilty ka kaya humingi ka ng sorry kay Lord. Hindi.
Pag sinabi nating repentance, ito yung pagtalikod mo sa iyong ginagawa ngayon na hindi ka lugod-lugod sa harap ng Diyos at ikaw ay bumabalik sa kalooban ng Diyos, recognizing that God is right. That is repentance. Ito yung paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hindi nagbabagong sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, repent. Ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. At sa ating pagsunod, ito ang unang hakbang para ikaw ay makasunod sa Diyos. It is changing who sits on the throne of your hearts. Kapag ikaw ay humingi ng tunay na pagsisisi, ng tunay na repentance sa Diyos, binabago mo na kung sino ang hari ng iyong buhay. Sino na ba ang hari ng ating buhay? No? Minsan matagal na tayong mananampalataya, pero nag-aalinlangan ka pa rin sino ang hari ng iyong buhay. Minsan 10 taon ka nang nakaupo sa church, hindi ka pa rin sure kung sino ang Diyos. Bakit kapatid? Kailangan mo ng totoong repentance. Kailangan mong i-recognize na ikaw ay mali at kailangan mo ang Diyos. Ito yung mga ginawang pagkakamali ng Juda. Ang gusto lang ng Lord, lapitan siya ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak. Ang tawag sa kanila ng Panginoon, children. Verse 1. Pero hindi yun ang kanilang ginawa. Naghanap sila ng madaling malalapitan. Naghanap sila ng malakas na kakampi. Hindi sila lumapit sa Diyos. Next slide. Many Christians are exhausted because they are carrying burdens God never asked them to carry. Hindi ka pa sinasabihan ng Diyos, pinangungunahan mo na siya. Kaya nga po, sabi sa atin ng Biblia, we cannot go ahead of what is written on the Bible, not beyond God's words. Kailangan magstay lang tayo dito, huwag tayong sumobra. Huwag tayong mag-assume. Ito yung problema natin. Sometimes we assume more than what is expected from us. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Diba? Bakit tayo nagiging exhausted? Kaya yung message ng Lord, rest. Diba? Pangalawa, after returning, He will give you rest. Why? Kasi pinangunahan natin ng Diyos sa buhay natin. Huwag mo siyang pangunahan. Some are trying to control every outcome. Wala pa man, may conclusion na. Huwag natin tuldukan yung gagawin ng Diyos. Huwag natin pangunahan. Some refuse to forgive. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Malinaw ang sinabi ng Biblia. Ang hindi nagpapatawad ay hindi patatawarin ng Ama. Some insist on their own plans. Yung ating plano, hindi plano ng Diyos. So, obedience begins when we surrender control to God. Kapag lahat ng iyong control sa iyong sarili, sa mga bagay sa iyong paligid, binigay mo sa Diyos, ipinagkatiwala mo sa Diyos, ang tanong ay hindi yung kaya ba ng Diyos ang aking sitwasyon. Dapat ang tanong mo, kaya ko bang isuko lahat sa Diyos? Kaya mo ba, kapatid? Pakitanong po ang iyong katabi. Kaya mo bang isuko ang lahat sa Diyos? Kaya ba nating isuko ang lahat sa Panginoon? Ang lahat ng iyong alalahanin, ang lahat ng iyong kagalingan, ang lahat ng iyong kahusayan, ang lahat ng iyong mga pagtitiwala, ibigay mo yan sa Panginoon. Ang pangalawa, sa verse 30, you will have rest. Basahin natin muli. Sabi sa verse 15. Sabi doon sa verse 15, in returning and rest, you shall be saved.
Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Yung pangako na kaakibat ng iyong pagtitiwala sa Diyos, meron kang kapahingahan. Ano yung kapahingahan na sinasabi ng Panginoon? Next. Pakibalik. Ano yung kapahingahan na sinasabi ng Diyos? Hindi ito yung rest na meron ng mundong ito. Ito yung rest na nagmumula sa Diyos. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, kaakibat nito ang kanyang mga pangako. Pangatlo, quietness. In verse 15, in quietness and confidence shall be your strength. Shall be your strength. Ano yung quietness na sinasabi ng Lord? You don't need to argue. You don't need to defend yourself. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong sarili. Let God do it for you. Manahimik ka lang. In quietness, God will rescue you. In quietness, God will answer for you. Yun ang pagtitiwala sa Diyos. Pang-apat, confidence. We have confidence. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 14. We have confidence to come to Him. Meron tayong confidence sa Panginoon. And in verse 15, ang confidence na nanggagaling sa Diyos ay ang ating kalakasan. Trusting God's promise means confidence. Pag nagtiwala ka sa pangako ng Diyos, ito yung ating confidence. Hindi tayo kailangan mag-alinlangan dahil ang pangako ng Diyos ay sapat para tayo ay makagalaw sa kanyang kalooban. You know He can and will come through, and you have the profound confidence in the God who loves you. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Mahal na mahal ng Panginoon na kahit na nagagalit siya sa ating pagre-rebelde laban sa Kanya, bukas ang Kanyang mga kamay para tayo ay tanggapin at patawarin. Kapatid, humingi ka ng absolute repentance sa ating Panginoon. Number 2, disobedience is rooted in unbelief. Disobedience. Ano may disobedience? Hindi pagsunod. Ang hindi pagsunod ay nakaugat sa ating hindi paniniwala sa Diyos. Paano ito nangyayari? Paano nangyayari yung unbelief? Nangyayari yan kasi nag-iisip tayo ng mga higit pang bagay sa pangako ng Diyos. Nag-iisip pa tayo ng mga bagay na pwede pa nating i-achieve nang hindi pinapansin yung nilaanan ng Panginoon. Ito yung naging problema nila nung unang panahon. Nakita nila na mas malakas ang kapangyarihan ng mga taga-Ehipto at pwede silang makipagkaibigan sa mga taga-Ehipto. Sabi ng Panginoon, inalis ko na kayo dyan. Bakit kayo bumabalik dyan? Inalis na tayo sa kasalanan. Bakit tayo bumabalik sa kasalanan? Inalis na tayo ng Panginoon sa kahirapan. Pero bupilit tayong bumabalik sa kahirapan. At yung mga paniniwala na yon ang dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Next po. Basahin natin. Isaiah chapter 30 verses 16 and 17. The people answered God, "No, we will flee on horses." Ito yung kanilang problema. Nagbigay na ang Diyos ng strategy. That is verse 15. Pero anong tugon nila sa Panginoon? Hindi. Diba? Marinaw. Sinabi nila, hindi, Lord. Meron na kaming mga army. Meron na kaming mga horses. This is more than a military strategy. It was a declaration of where their confidence rested. Na kanino ang iyong tiwala? Na kanino ang iyong confidence? Whatever we run toward first becomes our functional God. Kanino ka unang lumalapit? Sa pera? Kanino ka nagtitiwala? Sa pera? Pag pera ang una mong naisip na lapitan, kapatid, nagkakamali ka ng iyong iniibig. Saan tayo nagtitiwala? Sa edukasyon? Magaling tayo?
Natapos mo to, nagmaster ka sa pag-aaral na ito. Kaya naman alam mo na lahat ng bagay. Pagdating sa Biblia, doon mo makikita, hindi pa pala natin alam lahat ng bagay. Hindi mo ba pagkakatiwalaan ang edukasyon na meron ka? Nagtapos po ako ng 4 years sa pag-aaral ng management. Pero nung tinawag ako ng Panginoon para maging administrative pastor ng ating church, hindi ko nagamit yung 4 years na pinag-aralan ko sa kolehiyo. Pinagkalooban ako ng Diyos, ng karunungan. Binigay niya sa akin yung leadership training sa IGSL. At yun ang aking ginamit. Hanggang ngayon, hindi ka pwedeng magtiwala sa edukasyon na binigay ng yung nalalaman natin, hindi ka pwedeng magtiwala sa mga bagay na alam mo na. Alamin mo ang kalooban at karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa book of Isaiah, "My thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways." Ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Ang kaisipan natin ay limitado. Magtiwala ka sa Diyos. Some trust influence. Ito yung naging problema nila. Nagtiwala sila sa mga taga-Ehipto kasi influential yung bansang Ehipto. Noong unang panahon, kahit makapangyarihan ng Assyrian Empire, makapangyarihan din ang Egypt. Minsan tumitingin tayo sa estado ng tao. Iwaksi mo yan. Magtiwala ka sa Diyos. Some trust experience. Mga katagang alam ko na yan. Naranasan ko na yan. Napagdaanan ko na yan. Some trust themselves. Minsan, alam mo nang may Diyos, pero ikaw pa rin ang hari ng buhay mo. At ito yung naging problema nung unang panahon na paulit-ulit sinasabi sa atin ng Diyos, huwag na natin itong tularan. Huwag na natin itong isapamuhay. Next slide. Anything we depend upon more than God becomes an idol. Ano ba yung idol? Ito yung sinasamba. Ito yung priority. At sa panahon natin ngayon, hindi na statwa ang idol. Tama po ba? Hindi na statwa ang idol, AI na. AI na. Bakit? Kailangan mo ng assignment sa school? AI. Hindi ka sure sa isasagot mo sa ka-chat? AI. Wala kang strategy sa iyong gagawin, sa iyong trabaho? AI. Hindi ka sure kung paano sasagutin yung boss mo? AI. Nag-iisip ka pa ba nun? Hindi na. Sino na nag-iisip para sa'yo? AI. Bakit puro AI? Binigyan ka ng Diyos ng talino. Binigyan ka ng Diyos ng karunungan. Ang AI ay tools lamang para iyong gamitin sa talinong binigay ng Diyos sa'yo. Do not let that things overpower you. Do not let those things overpower who God is in you. The tragedy is that the very thing Judah trusted became the reason for their defeat. Kung ano yung pinagkakatiwalaan natin, minsan yun ang dahilan kung bakit tayo nadadapa, bakit tayo nagkakamali. Kasi hindi yun ang Diyos. The horses they trusted became the horses they used to flee. Napakalinaw ng sinabi ng Biblia. Ang sabi doon sa Biblia, sige, buksan natin yung ating Bible in Isaiah chapter 30. Sige po. Ayan, verse 17. 1,000 shall flee at the threat of one. At the threat of 5, you shall flee till you are left as a pole on top of a mountain. Anong nangyari sa kanila? Natakot sila. Sila ay na sumuko. Bakit po? Sin always overpromises and underdelivers. Ang kasalanan, mga kapatid, ang kasalanan, marami ang pangako. Ito yung tinatawag nating, ano yun?
Truth to believe, ano yun? Anong katagayon? Hindi. Yung truth, di ba minsan over-promise? Anong ibig sabihin nun? Yung sobra, halimbawa yung mga lending apps ngayon, first time kang uutang, tapos sasabihin nila makakautang ka kagad ng 50,000. And then, pagka kumagat ka dun, hindi ka na makakaalis dun. Magiging indebted ka na sa kanila. Sin is always over promises and under delivers. Over. Yung maniniwala ka sa kanyang mga pangako. Pero hindi naman talaga yun ang mangyayari. Kaya mas maniwala tayo sa pangako ng Panginoon. Our first response often reveals our true source of confidence. Who is the source of your confidence? Kung ano yung unang pumasok sa isip mo sa panahon na ikaw ay may problema, ikaw ay may pinagdadaanan, yan ang iyong Diyos, yan ang iyong idol. Kapag ka dumating ka sa punto na yun, kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos, balikan mo yung verse 15, returning and rest, you shall be saved. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. In Leviticus chapter 26 verse 17, sabi doon, I will set my face against you and you shall be defeated by your enemies. Those who hate you shall reign over you and you shall flee when no one pursues you. Bakit yon sinabi ng Lord? Curse yon. Bakit yon sinabi ng Lord? I will set my face against you. Dahil ikaw ang nagdesisyon na wag lumapit sa Diyos. Ito yung ginawa ng Judah. Nagrebellion sila laban sa Diyos. Kaya naman, kagaya ng sabi sa Leviticus, the Lord is against them. Kaya naranasan nilang matalo, naranasan nilang magapi. Pero sa kanilang pagkatalo, hindi sila nanatiling talunan. Nandun pa rin ang salita at ang guidance ng Lord. Sa verse 18, therefore the Lord will wait that He may be gracious to you. He will wait for those who love Him to repent and come back to Him. Grabe yung pagpapala ng Diyos. Next slide. That is number 3. Obedience is sustained by God's grace. Mga kapatid, lumapit ka sa Diyos. At kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ang habag at ang awa ng Diyos ay umaapaw, nag-uumapaw, hindi lang sapat, nag-uumapaw. Ganoon magmahal ang ating Panginoon na kahit na gaano pa kalaki ang iyong nagawang kasalanan, pag buong puso kang nagbalik sa Panginoon, ang kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Kukunin ko yung mga cellphone nyo. Tago nyo yan. Next slide. Respect, please. Respect the word of the Lord. Isaiah 30 verses 18 to 22. One of the most beautiful words in this chapter is therefore. Ito yung verse 18. Therefore, the Lord will wait. The Lord waits to be gracious to you. Napakaganda ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang naghihintay para ikaw ay pagpalain. Ang Diyos ang naghihintay para ikaw ay magbalik loob sa Kanya. God has every reason to judge. Yes, pwede tayong husgahan ng Diyos. Siya ay Diyos. Nakita niya tayong makasalanan. Pwede niya tayong husgahan sa ating kasalanan. Pero pinili ng Diyos na mahalin tayo. Pakisabi sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Grace always comes before restoration. And God disciplines because He loves. May pagtatama ang Diyos. Itatama ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Itatama ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Napakalinaw, sabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Ang salita ng Diyos ay nagtatama.
Ang salita ng Diyos ay nag-aayos ng buhay. Dahil sa verse 17, it will equip you. Ang salita ng Diyos ay i-equip ka para ikaw ay makasunod sa kanyang kalooban. Huwag na tayong sumaway, huwag na tayong humiwalay sa kalooban ng Panginoon. Ihingi na natin ng tawad dyan. Tanggapin natin ang pagtatama ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin natin ang direksyon na binibigay ng Panginoon dahil ayaw ng Diyos na matulad tayo sa Juda. Natalo muna sila bago sila humingi ng tawad sa Diyos. Next slide. Ito yung progression. Ito yung pagtuturo ng Lord sa atin. Una, tinuturuan niya tayo ng gagawin natin. That's why we have pastors to teach us the word of the Lord. God listens. When you call upon Him, He listens. Mababasa natin yan sa Jeremiah 33:3. Sabi doon? Ano sabi doon? Jeremiah chapter 33, verse 3. Call upon, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. God answers. Tumutugon ang Diyos. Matthew chapter 7, verse 1. Pababa, verse 7. Anong sabi doon? Ask, and it will be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be opened. God guides. The Holy Spirit is already in us, with us. Let Him guide you. God restores. Ire-restore ka ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang meron sa iyo ngayon, the Lord will restore you. Ito yung kanyang mensahe. In verse 21, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Napakaganda ng promise ng Lord. Hindi siya tumatawag sa mga anak ng walang dahilan, ng walang purpose, ng walang direksyon. May direksyon lahat ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya Kanya tinawag na anak dahil meron siyang purpose, meron siyang direksyon. Ang sabi, malinaw, this is the way, walk in it. Lakaran mo ang nilaanan ng Diyos sa'yo. God never commands obedience without providing direction. Ano pang kasunod dun sa verse? Sabi pa dun sa verse 21, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left, dumako ka man sa kanan, kasama mo ang Diyos. Dumako ka man sa kaliwa, kasama mo ang Diyos. Ang direksyon ng Panginoon pag hinakbangan mo, makikita mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. He never calls His children to walk alone. Kasama mo ang Diyos. The shepherd walks with his sheep. Basahin natin, next slide. John chapter 10 verse 27. Basahin po natin. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ang mga anak ng Diyos, kilala ang tinig ng Diyos. At sila ay nakikilala ng Diyos at sila ay sumusunod sa Diyos. Napakahirap ba ng obedience? Hindi. Anong gagawin mo lang? Dapat alam mo ang tinig ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong isipin ang mga bagay na mahirap, kaisipan lang yan. Pag ikaw ay humakbang at sumunod, marami pa ang darating na pagpapala sa iyo. Lahat ng pagkakbang at pagsunod mo sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nang tinawag niya yung 12 para humayo, ang sabi niya, iwanan niyo ang inyong belt bag. Wala silang pera. Nakasandals lang sila. Nang sila ay pumunta, humayo. Pinabayaan ba sila ng Lord? Hindi. Sa ating paghayo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Psalms 32 verse 8, basahin po natin. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ang minamahal ng Diyos ay kanyang tinuturuan ng tamang pamumuhay, ng tamang daan
ng tama ayon sa kanyang kalooban dahil mahal ka ng Diyos. Kapag ka ikaw ay hindi na nakakarinig ng salita ng Panginoon, hindi ka na nakakarinig ng instructions ng Lord, magtaka ka kapatid, mahal pa ba ako ng Diyos? Hanggat nakakarinig ka, magpasalamat ka sa Lord at tanggapin mo yung turo at pagtatama ng Diyos sa'yo. Walang ibang magtatama sa atin kundi ang Panginoon. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Basahin po natin. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Mabuti ang kaloob ng Diyos sa atin. Ito ang sabi ni Pablo. Sabi niya, kasama niyo ako o hindi, nagpapatuloy kayo sa pagsunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang kumikilos sa inyo para kayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon at magawa ang kanyang purpose. Mga kapatid, palagi kang manalangin. Ito ang number 1 na problema talaga ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Hindi nananalangin. Number 1 yan, manalangin ka palagi. Panalangin ang iyong kaakibat sa panahon natin ngayon. Hindi masasagot ng AI ang prayer mo. Diyos lang ang makakasagot niyan. Hindi masasagot ni Meta ang iyong mga tanong. Lalo na pang-espiritual, Diyos lang ang makakasagot niyan. Huwag tayong dumepende sa mga bagay, sa mga tools na binigay ng Diyos para tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Kung hindi, dumepende tayo sa Diyos na nagkaloob ng lahat ng bagay na ito. Next slide. Number 4. Obedience demands the destruction of idols. You need to destroy what hinders your relationship with the Lord. Next slide. Isaiah 30 verse 22, the people were told to throw away their idols as though they were worthless garbage. Kailangan itapon natin lahat ng ating mga idols. Ano ba yung idols? Number 1 priority. Dapat ang number 1 priority, ang Diyos. Repentance always produces separation. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran ng Diyos, ihihiwalay ka ng Diyos sa mundong ito. Ito yung sinasabi ng epistles na the Lord sets you apart. Hinihiwalay ka ng Diyos sa mundong ito. Ang kaisipan natin binabago ng Diyos, hindi na kaisipang makamundo, kaisipan ng makadiyos. At dahil meron ka ng kaisipang makadiyos, anong nangyayari? Yung ating paligid, hindi na tayo katulad nila. You cannot cling to Christ while embracing idols. Hindi tayo pwedeng tumawag ng Panginoon, Panginoon, pero mahal mo ang mga bagay na iyong inuuna. Ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay nakikilala ng Diyos. Idols today are rarely statues. Yan. They are anything that promises security, identity, or satisfaction. What satisfies you? What secures you? What gives you identity? Success, relationship, comfort, recognition, lahat ng bagay na yan, kayang ibigay yan lahat ng Diyos sa'yo. Huwag yan ang maging hadlang para makita mo ang Panginoon at ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ihiwalay ka talaga ng Diyos. Yung iyong mga best friend noon, magiging kalaban mo sila kasi magkaiba na kayo ng pananaw at paniniwala dahil binabago ng Diyos ang ating kaisipan. Kapag palagi kang nagbabasa ng Biblia, kapag palagi kang nananalangin, kapag palagi kang nakikiisa sa Panginoon, binabago ng Diyos ang iyong kaisipan at ang iyong perspective kung paano mo tingnan ang iyong kapaligiran.
Kaya yung response natin minsan, kakaiba doon sa inaasahan ng ating mga kausap. Nagugulat sila. Iba ka na. Yan, banal ka na. Ganyan na yung mga tawag nila. Pero ganun pa man, itapon natin lahat ng hadlang sa relasyon natin sa Diyos. Next slide. Every ministry, even ministry itself, can become an idol if it replaces intimacy with God. Bakit ka nag-church? Kasi nandun yung mga kaibigan ko eh. Bakit ka nag-church? Bakit ka tumutugtog? Kasi cool yon. Cool? Hindi yon cool. Ang pagtugtog ay worship sa Lord. Kung nandito ka for friendship, para manligaw, para makipagkaibigan, mali ka ng lugar na pinuntahan, kapatid. This place is a place of worship. Meron tayong fellowship, pwede tayong makipagkaibigan, pero hindi yon ang number one priority sa church. Ang number one priority ay intimacy with God. We are here to pray. Pray for one another. We are here to bless the name of our Lord. We are here to give thanks to Him. Pag nandito ka para sa iyong katabi, nagkakamali ka ng pinuntahang lugar. Pakatingin pa ating mga katabi. Nakakatulog na, pakigising. Pakigising po. Malamig eh. Yan. Gininaw. Ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. God does not simply ask us to rearrange our idols. Ang sabi ng Panginoon, sirain mo yan. Ano yung nakakahadlang sa relasyon mo sa Diyos? Sirain mo yan. Alisin mo yan. Lahat ng hadlang sa iyong paglilingkod, alisin mo yan. Messenger, i-delete mo yan. No? Messenger, delete mo yan. Mahirap yun, pastora. Nandun lahat ng contact namin, pati sa church. I-block mo lahat ng mga sumisira sa relasyon mo sa Diyos. Yan, yung mga nanliligaw sa inyo online, i-restrict nyo yan, i-block nyo yan. Hadlang yan sa kalooban ng Diyos sa'yo. Malinaw ang sinabi ng ating pastor, magtapos kayo ng pag-aaral at kapag kayo'y nagtatrabaho na, saka kayo pumasok sa relationship. Yun, malinaw. Diba? Ibig sabihin, wala dapat mag-boyfriend at mag-girlfriend pag ikaw ay nag-aaral pa. Kasi ang pag-aaral, blessing yan ng Lord. At ang nagmamahal sa blessing ng Lord, lalong pinagpapala ng Diyos. Mga kabataan, malinaw ba? Mga magulang, yan, malinaw daw po, mga magulang, sabi nila. Unahin mo ang Diyos, kapatid. Unahin mo siya. Hindi ka mabibigo. Pagpapalain niya ang buhay mo. Next slide. Number 5. Obedience leads to restoration. Pagka ikaw ay lumakad sa pagsunod sa Panginoon, aayusin ng Diyos ang lahat sa iyo. Tingnan po natin. Isaiah chapter 30 verses 23 to 26. Ito yung blessing ng pagsunod sa Lord. Anong meron daw tayo? Rain, harvest, living water, healing, and light. Ito yung kaloob ng Diyos. Sila kasi ay mga farmers nung unang panahon. So napakahalaga sa kanila ng rain. Pag umulan, may harvest. Yan, ganyan noong unang panahon. Dahil pagkatagtuyot, meron ding mga sakit. Kaya napakahalaga sa kanila ng mga bagay na yan. Sa panahon natin ngayon, hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi yung ulan. Ang ibig sabihin yan, yung ating mga panalangin, didinggin ng Diyos. Tingnan natin, next slide. Through His perfect obedience, Christ accomplished what Israel and we could not. Kagaya ni Kristo, ito yung kanyang ginawa. No? Kapag tayo'y sumunod, si Jesus Christ meron siyang absolute obedience sa Ama. At dahil dun sa absolute obedience na yon, where Adam failed, Jesus obeyed. Sino ba yung Adam? Tayo yon.
Nung yung tao nagkasala, na-fail natin, hindi natin nasunod ang Diyos, si Jesus sumunod sa Diyos. At sa pagsunod niya, anong nangyari sa atin? Sa pagsunod ni Jesus, nagkaroon tayo ng salvation. Where Israel rebelled, Jesus remained faithful. Because of Christ's obedience unto death, believers receive forgiveness, righteousness, and the power to obey through the Holy Spirit. Our obedience does not earn salvation. It flows from salvation. Pag binasa natin ang verse 26, as the light of 7 days, in the day the Lord binds up the bruises of His people and heals the stroke of their wound. Yung 7 days, blessing yun ng Lord. Blessing yun ng Panginoon sa atin. Kapag ka ikaw ay humingi ng kapatawaran at inayos mo ang iyong sarili sa Diyos, ang obedience nangyayari dahil ang salvation ay nasa iyo na. Naunawaan ba natin yung salvation? Ang ibig sabihin ng salvation ay iyong pagtalikod sa mundong ito at pagtanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Ibig sabihin, pinili mong mahalin ang Diyos. At sa pagpili mong mahalin ang Diyos, John chapter 14, nagagawa mong sumunod sa Diyos dahil mahal mo siya. So, from salvation, obedience flows. Dahil sa ating pagtanggap sa Diyos bilang ating Diyos sa tagapagligtas, nagagawa natin siyang sundin bunga ng pagmamahal. We obey because we have already been loved. Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. It is by grace that we are saved. It is by grace that God chose you to be saved. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya naman ikaw ay kanyang niligtas at sa ating pagkaligtas nagbubunga ito ng pagsunod. Ang Kristiyanong matigas ang ulo, hindi nagmamahal sa Diyos. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang Kristiyanong matigas ang ulo, totoo bang tumanggap sa Diyos? Totoo ka bang tumanggap o observer ka lang sa church? Ang matigas ang ulo, babaguhin niya ng Diyos. Palalambutin niya ang puso mo at katigasan ng ulo mo para ikaw ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Next slide. Conclusion na po tayo. Ito yung nature ng Lord. Nature niya na mahalin tayo. Nature ng Lord na pagpalain ka. Pero lahat ng yan nagsisimula sa iyong paghakbang ng pagsunod sa Diyos. Huwag na natin tularan yung ating mga ninuno. Huwag na natin tularan ang Juda. Sila ay mga anak na matigas ang ulo. Mas piniling humanap ng ibang paraan para matugunan ang kanilang kailangan kaysa lumapit sa Diyos. Huwag na tayong humanap ng ibang malalapitan. Diyos ang iyong lapitan. Hindi classmate ang sagot sa iyong assignment. Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang, Diyos ang iyong lapitan. Meron kang problemang pinansyal, lumapit ka sa Diyos. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit para ikaw ay pagpalain. Malakay chapter 3 verses 10 to 11. Pagpapalain ka ng Diyos. Yung bagyo, problema ba yung bagyo? Oo, problema yan. Ipanalangin natin yan sa Diyos. Mamaya po, magbibigay po tayo ng third offering para sa mga kapatiran natin na nasira ang kanilang church sa Mindanao dahil sa bagyo. Papanalangin natin sila at i-bless natin sila. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon, mahalin ang mga minamahal ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Next slide.
Ang pagsunod ay nagre-require, humihingi sa atin ng absolute surrender. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Be patient, be humble, be faithful. It leads to God's presence, God's peace, and restoration. Ibinigay na yan ng Diyos. Ang gagawin natin, i-claim na lang natin. Huwag ka nang tumingin pa kung saan-saan. Diretso ang tingin sa Panginoon para diretso mo ring makamit ang iyong panalangin. It is by following Christ that we obey His commands. Wala nang iba, kapatid. Mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga salita. Mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang mga minamahal ng Diyos. Mahal mo ang Diyos, ikaw ay magpakumbaba. Yan ay tanda ng pagsunod sa Panginoon. Dinadala tayo ng Panginoon, binubuksan ng ating kaisipan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa global ministry. Diyan na tayo dinadala ng Lord. Prepare your heart. Prepare yourself. Get your passports. Kasi hindi tayo pang Pilipinas lang. At yan, kapag yan ginawa mo at ikaw ay humakbang, obedience ang tawag dyan. Obedience ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang church natin ay church planting church. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakaupo sa bangko. Hahayo at hahayo ka dahil ang church natin ay nagtatayo ng mga church. Magpakalakas ka, kapatid. Unawain mo ang salita ng Diyos. The Lord is equipping us to obey His commands. At ang Great Commission ng Lord, Matthew chapter 8, verses 19 to 20, go and what? And make disciples of all nations. Yan ang gawin mong obedience. Get your passport and obey the Lord. Sumunod ka sa Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Nasubukan na namin, subukan mo din. Humakbang ka. Bukas na po ang Iraq sa mga Pilipinong gustong pumunta doon. Kung tinouch ni Lord ang puso mo, para yun sa'yo. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako. Marami tayong kapatiran nasa communist countries nagsuserve sa Lord. Meron tayong kapatiran sa North Korea. Meron tayong kapatiran sa mga Muslim countries. Sa Iran. Yung Iran, sa panahon natin ngayon, thousands of mosque ang nagsara dahil sila ay na-born again. Kapag ka mayroong Kristiyanong pumunta sa mga bansa na yan at sila ay na-born again, ikaw ay sumusunod sa paghakbang sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, prepare yourself. As you prepare yourself, pray for it and read His Word because the instruction of the Lord has already been given to us. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa iyong mga salita. Sapat ang iyong salita para sa amin. Sapat ang iyong kalooban para sa amin. Sapat ang iyong pagmamahal upang kami ay humakbang sa iyong kalooban. Lord, ikaw po ang patuloy na magpalakas sa kalooban ng bawat isa upang kami ay makahakbang at makasunod sa iyong kalooban. Alam namin, O Diyos, na may plano ka sa aming buhay. Hayaan mo po, Lord God, ang iyong kalooban, ang siyang maging kalooban namin upang ang plano mo ay maging plano namin at magawa namin ang nais mo, Lord, para sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Pagpalain niyo po ang mga young pro sa kanilang pagtatrabaho. Pagpalain niyo po, Lord God, ang mga parents, ang mga nanay at tatay sa pamamahala ng tahanan, sa pamamahala ng kanilang mga trabaho at kanilang mga negosyo. Ikaw, O Diyos, ang maitaas at maging number 1 sa aming buhay. Salamat, Lord God, dahil sapat ang iyong pag-ibig upang kami makasunod sa iyong kalooban. Ang lahat ng kapurihan ay binabalik namin sa iyo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng
Amen and amen. God bless you all. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po tayong lahat. Brother Ron and Pastora Josie. Pangunahan po nila tayo sa panalangin. Amen. Sige po, manalangin tayo. Lord Jesus, salamat o Diyos sa hapunan ito, O God, na aming inaalala, O God, sa inyo, O God, na kung saan tumigis ang inyong dugo, O God, sa krus ng Calvary, Lord God. Lord, salamat, O God, sa anak na ito na siyang inyong tipan sa bawat sa, O God, na nagpapaalala, O God, sa bawat sa napatuloy na kayo po ang nangungulat, O God, sa amin. Lord God, salamat sa inyong kabutihan, O God, na tinubos niyo ang aming makasalanan. Salamat, O Diyos, sa inyo po lang papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming nga pong salamat, O Diyos, sa handog na ito, Panginoon, na siyang sumisimbolo, Panginoon, ng iyong katawan sa krus ng Kalbaryo. Lord, maraming nga pong salamat, Panginoon, sa iyong ginawang pagsunod sa Diyos Ama. Kaya po kami nagkaroon ng buhay sa pamamagitan mo. Pagpalain niyo po ang magpapartake, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-aalala sa iyong ginawa. Lord God, patuloy naming ilaan ang buhay naming ito, alay namin para sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papurit parangal, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong kumuha. Tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa.
Itaas po natin ang tinapay. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang saro. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. Amen. Sagay po tayo manalangin. Salamat, Ama, sa mga pagpapalang ito. Salamat, O Diyos. You gave us the time to remember, Lord God, what you've done for us on the cross. Bless, Lord God, the participants, the partakers of your Holy Communion. In Jesus' name, amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating tithes and offering. Sabay-sabay po nating basahin. Tithes and offering is a blessing time. I humbly declare that I am a faithful giver and a faithful tither before the Lord. According to His word, my God opens the windows of heaven and pours out His abundant blessings upon my life, my family, my vocation, and all that I steward. I stand upon and proclaim the promise of Malachi 3, verse 10 and 11, over my life to the glory of God. Amen. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos, maraming salamat pong muli sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang makapagbalik sa iyo ng lahat ng nararapat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng makapagbibigay, O God. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, O God, ay patuloy mo nga pong pagpalain. Dalain ko rin din sa iyo, Panginoon, ang mga hindi pa makapagbigay, O God. Patuloy mo sila, Panginoong, bigyan ng kanilang mga hanap buhay, O God. Pagpalain mo rin po ang kanilang buhay, O God. Maraming salamat po, Lord, sa mga kaloob na ito. Patuloy mo itong magamit sa ikalalaganap ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Yes, Father God, salamat nga po, Lord, sa mga nagkaloob, Lord, para, Lord, sa mission offering. Dalangin namin, Lord, na ang mga kaloob na ito ay patuloy nga pong magamit, Lord, upang maibahagi, Lord, sa iba't ibang dako, Lord, ng bansa, sa labas ng bansa ang inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ingatan, Lord, at gabayan niyo po, Lord, ang mga kapatiran na ginagamit at gagamitin nyo nga po, Lord, para maibahagi pa ang inyong mga salita. Salamat nga po, Lord, sa buhay ng bawat isa. Ibinabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat sa tanging matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Yan. Sige po, tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. Ay. Sige po, tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. Aming Ama, marami pong salamat, O Diyos, sa tanghaling ito, Lord God. Maraming salamat sa mga salita mo na aming narinig, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, patuloy nga namin maisa puso, maisa buhay ang lahat ng ito, Lord God. At patuloy na magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Patuloy na lumalim yung aming relasyon sa iyo, Ama. At patuloy, O Diyos, na kami ay iyong samahan.
Lord God, sa aming pag-uwi, patuloy na ikaw yung mag-ingat sa bawat isa, Lord God. Bitbit namin yung kagalakan at pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos. At dalangin namin, patuloy kami maging pagpapala, Lord God, saan man kami pupunta. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo muna po tayo, saglit lang. Meron po kami papakita sa inyong picture. Pakisend mo yung picture. Ito po yung mga picture na kung saan yung simbahan, mga Christian church, yung iba po ay, hindi natin sila kakilala talaga. Pero po sila po ay nakipag-connect po sa akin. At ito po yung mga church na nalindol nung panahon ng lindol sa Mindanao. At ito po yung mga simbahan na nagiba, nasira. Karamihan po dyan ay sa Sarangani, Jensan. Ayan po. Sige lang. Ayan po yung mga simbahan nila na wasak dahil sa lindol. Iba't iba po yan. May Baptist, may Evangelical. Ayan. Praise God. Ano ngayon ang ating gagawin? Mapalad tayo dahil hindi lumindol dito sa may Luzon o sa Metro Manila. Sila po ay ngayon na ay hindi po sila makapanambahan dahil ang kanilang simbahan po ay nawasak ng lindol. So anong gagawin natin? Tayo po ay magko-collect ng offering para makatulong po tayo na kahit sa papaanong paraan ay makaambag sa kanila para makapagsimula muli ang kanilang simbahan na muli itong may tayo. Sa tulong-tulong po natin, sa maliit na mahalaga po, kapag pinagsama-sama natin, ang maliit na ambag natin yan ay dadami po yan at makakatulong po sa kanila. Amen po ba yun? Ayan, dyan na muna tayo. Hanggang ito pong end ng July, ay ni-encourage ko kayo ngayon na tayo po ay mag-iipon at kukuha po tayo palagi ng third offering hanggang end of July. Pagkatapos po ay isasend po natin doon sa isang kapatid natin na isang IT missionary, part ng IT siya, na ang simbahan niya po ay nag-iba rin. At dahil sa kanya po, nakapag-connect po tayo sa iba't ibang simbahan kung paano po tayo makakatulong sa kanila. Amen po ba? Sabi nga po ni Pastora kanina, yung obedience. Alam niyo po ba, yung obedience is a blessing. When we obey God, God will bless us. Amen po ba? So, pray po natin kung ano po ang kung magkano yung ating i-share para sa church na ito. Ang ibinigay po sa atin ay 5 o 7 simbahan ito, kung paano po natin sila matutulungan. At alam ko po, sabi po ng 1 Corinthians sa 9 and 11, na kapag ginawa natin ito, sila po ay magbibigay ng papuri, parangal sa ating Panginoon at sila po ay magpapasalamat. Amen po ba? So ito po yung ating another basket. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating third offering. Kung hindi ka makapagbigay ngayon, sa next Sunday, doblehin mo yan, and then ipunin natin yan, and we will send them sa kanila para makatulong ito sa kanilang simbahan. Tandaan natin, hindi lamang tayo ang Kristiyano. Alam ko nangangailangan kayo, pero mas nangangailangan ngayon sila. Maganda ang ating bahay, sambahan, pero ang kanilang bahay, sambahan po ngayon ay nagiba because of lindol. Una yan. Pangalawa po, may bagyo pa rin po ngayon sa Mindanao. Hindi lang po sila nagiba, ngayon po ay binabagyo pa sila. Kaya panalangin po natin ang mga kapatiran natin na naroon. Pwede po tayong yumuko at pumikit panandalian. Sige po. Maraming salamat, Ama. Maging bahagi po kami ng iyong plano sa mga simbahan doon po sa aming kababayan sa Mindanao. Dalangin po namin
Buksan mo ang aming puso, makapag-ambag po kami, Panginoon, ng aming pananalapi upang maabot nito, Panginoon, ang mga simbahang ito at makatulong at muli maitayo ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang simbahan ay maitayo muli. Ama, maraming salamat sa mga kapatirang hinipo mo. Maraming salamat sa mga ambag na ito. Kayo po ang nagsabi, ang ibabalik mo sa amin ay siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala sa mga anak na marunong sumunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Stop. Amen. Sige po, habang tayo po yung nagbibigay, praise God. Amen. Tayo po dadako na po sa benediction. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay maniwala sa sinabi ng ating speaker kanina na ang ating Panginoon ay nagbibigay ng isang ulan ng pagpapala. Di ba sabi kanina rain, harvest, ulan ng pagpapala, aani ng pagpapala. Kaya yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Let us pray. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang biyaya mula sa kalangitan. Buksan mo ang mga pintuan ng langit at ang window of heavens, Lord God. Ito ay buhos mo sa iyong mga anak. Ang biyaya ng pamumuhay na masagana. Ang bawat isa na uuwi, Panginoon, ay ang aking dalangin. Pinagpala mo po ang buhay nila. Kalingahin mo sila, Ama. Ang kagalingan na kanilang inihingi ay ibigay niyo po sa kanila, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Lord, at dalangin po namin, Lord God, higit sa lahat ang kapayapaan, Panginoon, ibigay niyo po sila sa kanila. Ang kaayusan ng pamilya, dalangin namin magkaroon ng magandang relasyon ang bawat tahanan. At kayo, Ama, mag-ingat sa aming pag-uwi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tayo ng lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. At tayo po'y pagpalain ng Panginoon sa bawat